Yan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandito naman po tayo mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Nakita nyo naman, napakatagal kong nakapag-upload ng ating video. Halos isang buwan, di ba mga kapanyero? Dahil nung mga time na yung huling upload ko, yung sa pamana pa yun na ang tagal na, December pa. Pagkatapos nun mga kapanyero, talagang sunod-sunod ang lamig ng Edmonton. Talagang tinamaan ako, nagkasakit ako. Hindi ako makapagsalita ng maayos ng mga time na yon. Kaya nga, talaga nawalan ako ng boses noon. Nakakapagtrabaho pa rin ako pero ang hirap, napakasakit sa lalamunan sa sobrang lamig dito sa Edmonton. Kaya hindi na ako nakapag-upload, nagpahinga muna ako. Talagang nagpagaling ako. Masamang masama talaga yung pakiramdam ko noong mga time na yon. Kaya ito, ngayon naka-recover na, nakapagpahinga tayo. Balik na naman tayo para i-share sa inyo yung mga kaganapan dito sa Edmonton. And then syempre sa Deladinco Farm, yun nga, bala ko pagpunta sa farm. Ang tagal ko na rin hindi nagpupunta ron mula pa noong November. Yun yung huling punta ko doon sa farm natin mga kapanyero. Yan, nakita nyo naman yung kapaligiran natin, di ba? Naman yung kapaligiran natin mga kapanyero, napakadilim. Hindi ko malaman kung snow na naman to or tubig ulan or ulan ba to. Ayan, nakita nyo naman ng dilim, di ba? Bata kayo. Yan, nandito tayo mga kapanyero. Nakita nyo naman yung kapaligiran natin. Ayan, no? Wala tayo sa lugar natin, wala tayo sa townhouse natin. Nandito tayo sa ibang lugar, di ba? Sa bahay ng ating tropa. Pinuntahan nga pala natin ngayon yung ating mower. Dahil nga hindi ko alam kung aandar pa to, kung magi-start pa to. Dahil nga ang tagal na ng ano natin, nang hindi ko na i-start to. Ito, may dala tayong mga gamit. To, nakita nyo naman, may mga dala tayong gamit. Kapag hindi umi-start ko, kunin natin yung baterya, i-charge natin sa bahay. So, ganun ang gagawin natin. So, gagawin lang natin, ito nga pala yung ito yung lugar kung saan ko itinatago yung mower. Maraming salamat kay Benji, yung tropa natin na nagpahiram ng parking para sa mower natin, di ba? Pero ito, ang ganda ng bahay nila. Oh. Second house yata nila to Ito. Nakita niyo naman ating kapaligiran, di ba? Ang dilim. Pero umaambon na. Pero sana ganito lang yung temperature natin, pero palamig na naman. Ayan, Ito yung parking na tapuntahan muna natin, buksan natin to. Dali lang. Hanggang dito lang at hindi natin mabuksan. Ayan mga kapanyero. Ayun sa dulo. Ito yung ating trailer nga pala. Ayan Diba? Yan ang ating trailer na ginagamit para sa mower natin. Tagal ko na rin hindi nakapunta sa lugar na to. Ayan ayun yung mower natin. Hindi ko alam kung aandar pa to. Nakita nyo naman. Itong parking na to mga kapanyero, ito, share ko lang rin sa inyo. Ang talagang nakalagay raw dito noon, bago nila nabili yung bahay na to, motorboat. Itong lugar na to. Tapos may isa pang parking dito sa kabila. Ito yung sa mga sasakyan nung may-ari. Yan, tingnan natin. Ba? Share ko lang sa inyo mga kapanyero yung ating mower. Dahil nga, ito. Yan ang ating mower. Pag hindi umi-start, kukunin natin ng baterya, di ba? Yan, nasabi ko, nabanggit ko naman sa inyo. Nasaan ang baterya nito? Ito. Di ba, noong mga nakaraang buwan, talagang nag-negative 30 na kami rito ng temperature. Talagang napakalamig. Doon ako tinamaan ng sakit. Talagang napakaraming may sakit dito noong mga time na yon. Buti nga, okay na ako. Nakakapagsalita na, nakakapagtrabaho. Pero hindi naman ako nilagnat. Na tulad ng iba na ako confine sa hospital. Kumbaga ako, nakapagtrabaho pa rin ako, pero hindi ako makapagsalita. Tapos sa madaling araw, masakit sa lalamunan. Ganun yung nararamdaman ko. Hindi ko naman alam kung tarangkaso o ano, pero hindi naman ako nilalagnat. Wala. Ang ginawa ko lang mga kapanyero, uminom lang ako ng maraming tubig na may lemon.
Yun lang ang ginawa ko. Talagang nag-water therapy lang ako. Ganun lang ang ginagawa ko. Kaya nga ito na naman tayo ngayon. Nakita nyo naman ang ating mower. Itong mower na to mga kapanyer, di ba, utang ito. Na, alam nyo naman, nabanggit ko sa mga dati nating video na utang to na 2 years to pay. Pero ang deadline ko sa payment na to hanggang July. Pero sa magandang dahil sa mga extra payment ko na ginagawa, weekly ako nagbibigay ng 50, 100 na kada sweldo ko, kada sobrang pera ko, nilalagay ko rito para mapabilis na hopefully hanggang March na lang mababayaran ko to. Para at least panibagong pundar na naman para sa farm natin na hindi ko naman namamalayan na nakabayad na ako. Kaya mamaya, pagkagaling natin dito, pagka-start natin dito, pupunta na naman tayo sa Home Depot dahil nga alam nyo naman na weekly ang sweldo namin. Maglalagay uli ako ng 100 dahil may extra na naman akong pera. Ganun lang ang ginagawa namin. Pagka may extra, kaysa ipang luho mo, kaysa ipang sugal mo, or kaysa ibili mo na kung ano-ano, binabayad ko na lang sa utang kasi ganun lang din naman. At least ito, nakikita ko na may pundar ako, di ba? Ganon, hindi ako maluho sa hindi ako maluho sa mga damit, sa mga gamit. Hindi eh. Mas gusto ko pa na nakakapagpundar ako ng mga ganitong bagay. Ganon. Nakita niyo na, mga damit, mga simpleng damit lang ako, hindi ako yung mga maluluho sa mga ganong klaseng material na bagay yan. Ayan mga panyero, start muna natin, tignan natin kung aandar, kung buhay pa ang baterya. Dahil nga, dito naman talaga kapag halimbawa yung mga sasakyan namin dito, kapag ka nag-negative 20 na, kailangan mo nang isaksak sa kuryente yung mga sasakyan namin para yung baterya hindi ma-discharge talaga. At least malakas yung baterya. Ito hindi eh. Wala akong saksakan dito. Hindi ko rin alam kung pwede ba itong isaksak sa kuryente. Hindi ko alam kung ano yung sistema ng baterya na to. Kaya yan, mga panyero, tara, start muna natin. Kung i-start. So, paano ba to? Maganda na rin na nakuha ko yung spot na to kay Benji, na ating tropa, na nagpapasalamat ako kay Benji dahil nga hindi rin ako kampante kung sa farm natin iiwanan tong mower. Alam niyo naman to, brand new to. Medyo mahal din ang pagkakakuha natin dahil nga installment naman, kaya i-greenab ko na. Kaysa naman yung tora-tora natin na isang mower doon, parang laging bago ko mapa-start, magbabaklas muna ako ng karburador, maglilinis muna ako ng karburador para mapa-start ko. Pero ganoon na rin, naka-survive yun ng 4 na taon sa akin. Na yun yung nagsimula talaga ng paglilinis doon. Hanggang sa makarecover ako, hanggang sa makabili ko ng ganito. Ayan nga, mababayaran na natin. Yun ang pinakamasarap na maipupundar natin sa farm, di ba? Paunti-unti lang na ganun. So sa 6 na taon ko sa farm, kahit mag-iwan ako ng gamit doon, wala naman akong nawala, wala naman akong nakitang bakas ng paa na pumasok. Pero hindi pa rin ako kampante na mag-iwan ng ganito na mower natin, di ba? Hindi ko pa rin maiwanan sa farm natin. Maraming salamat talaga kay Benji na naibigay sa akin tong lugar na to dahil hindi naman daw nila kailangan na ang nakalagay talaga rito sa sa area na to nung hindi pa nila nakukuha yung property na to, motorboat daw ang nakalagay talaga rito. So nakita kasi nila nung binibili yata nila to, nakita pa nila yung motorboat na nakapasok dito. Na yun nga, nung nabili nila, syempre inalis na ng dating may-ari. Kaya nabakante to. So nabanggit sa akin na may spot siya. Kaya dito ko muna inilalagay ito. Siguro mga pagdating ng mga ilang panahon na mailipat na natin sa farm tong gano'n, makagawa tayo ng magandang parking doon, yun, lilipat na natin doon. Total, may kapitbahay na tayo doon na nagbabantay din, na nagte-text din sa akin na kung ano yung mga nangyayari doon. Kaya at least meron na akong kasama doon. Hindi tulad doon na nag-iisa lang talaga ako doon sa farm na yun noon. Nung unang 3 taong ko.
Yan. Mga kapanyero, start muna natin. Yan. Kung i-start. Iwan muna natin. Maingay. At least umi-start. Napakalamig. At least umi-start. At least maayos pa yung baterya, di ba? Hindi natin babaklasin. Mas mahirap kasi kung magbabaklas tayo ng baterya, i-charge natin magdamag. Ganun yung ginagawa ko. Pagkano. Doon sa isang mower natin, kasi doon sa isang mower natin, talagang madali na madiskarga yung baterya niya. Charge ko muna magdamag bago ko dalhin sa farm. Ganun yung ginagawa ko. Maabala pagka maabala siya. Hindi tulad nito, one click, start kagad. Tapos maganda pa yung blade, di ba? Hindi tulad yung isa, hahasain mo pa. So, maganda na rin na nakapagpundar ako ng ganyan na mower. Pero yan yung pangangailangan natin dun sa farm na yan ang pinakakailangan para ma-maintain natin yung kalinisan sa farm, di ba? Ayan. Maghintay lang tayo ng mga 5 to 10 minutes na umikot-ikot lang uli yung oil niya, yung baterya niya magkarga na naman para ma-maintain natin yung yung makina. Sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw, pwede na tayong makapamasyal pagka hindi lang masyadong malamig, hindi lang nag-i-snow rito. Maaaring pumasyal na naman tayo sa farm. Yan. Kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. Para masubaybayan nyo rin mga kapanyero yung development natin sa Deladinco Farm. Yan. Kahit winter dito mga kapanyero, sumasaglit pa rin, namamasyal pa rin tayo sa farm, di ba? At least nag-iisip pa rin tayo kung ano yung mga project yung mga susunod na project natin ngayong summer. Natin ba tayo sumara? Tayo sumara. 10 minuto kada buwan na mai-start ito, okay na to, makakapagkarga na. At least ma-maintain natin yung baterya, yung makina para hindi masira dahil nga mahirap din na ma-stock to tapos pagdating ng summer ayaw umandar. Yun ang mas mahirap, di ba? Kaya nga kahit na malamig ngayon, pinuntahan ko dahil nga ang tagal ko na, di ba? Tagal ko nang hindi na start to. Dahil nga sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw, mag-e-explore na tayo sa California, di ba? So nabanggit ko to sa mga una nating video na ang pinagpilian namin doon, Cancun, Mexico or California, USA. So naisipan namin na mag-explore sa California. So yan, bibisita tayo sa mga kamag-anak natin sa California. Gagawa tayo ng mga magagandang memories na i-share ko sa inyo pagdating natin ng California. So tara mga kapanyero, balik na tayo sa townhouse natin at naiiba na naman ang boses ko. Mas mahirap mga kapanyero pagka doon pa ako mawala ng boses. At least makapag-share ako sa inyo, di ba? Kaya yan mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.